Ako si Ines Imperial. Ako ang producer ng Biyang Anghel sa Lupa. Madam, paano niyo po nabigyan ng pagkakataon si Biyang na magawa niyo ng ganitong palabas? Ako kasi, nag-Facebook kasi ako, nag-YouTube ako. Pag wala akong ginagawa, libangan ko, napanood ko si Biyang ng isang beses lang. Yung naglalakad siya sa Pilapil, papasok siya sa school, nagkaroon ako ng oras sa kanya na subaybayan ko siya, panoorin ko siya. Hanggang nakita ko yung pamilya niya, sa vlog niya, nalibang ako sobra. Habang nanonood ako kay Biyang, nag-isip ako na puntahan ko siya, hanapin ko siya. Ako po, si Romeo Pulencia, isa sa staff dito sa Biyang Anghel sa Lupa. Ako po nagkonsepto ng lahat ng istorya nito. Pati po binuo ko ang grupong ito. Nagsimula ang kwento ni Biyang dahil nalaman namin at nakita namin na siya ay isang vlogger na bata. Nagkaroon kami ng thinking na baka sakaling makuha namin yan, bata na yan, para lumabas sa naiisip naming istorya. Archie Adamos ang aking pangalan na ginagamit pati sa screen name. At dito sa Biyang sa Lupa, Anghel sa Lupa, ako si Arsing, ang asawa ni Ines. Paano po nagsimula ang kwento ni Biyang? Nagsimula sa pagkakaalam ko dahil sa isang bata na noon ay nagbablog daw. And then, nakita ng ating producer at saka ng mga ibang kasama, Romy, na may potential siya para sa paglabas sa isang pelikula na originally, ang dapat ay parang may pagka-wonderland ang dating. Hindi naman natuloy. Ngayon, nang hinayang ang mga taong nasa paligid ng unang inisip na project, na yung bata ay may potensyal. So basically, ginawa, hanapan natin ng bihikulong pwedeng magamit para doon sa aming bata. Isang magpagpalang araw o gabi sa inyo lahat na mamanood ng ating palabas na Biyang, mga followers. Ako po si Hero Bautista, ang iyo pong lingkod na nagdidirect po ng ating pong palabas sa YouTube na Ang Biyang Anghel sa Lupa. Direk, paano niyo po na-conceptualize ng Biyang? Actually, nung nag-usap po ni Brother Romy, sabi niya, walang ginagawa ang grupo. So, si Madam, ang ating producer, ang ating production manager, ang kaibigan din ni Madam, nakita si Biyang sa isang YouTube at kailan pinuntahan. So, sabi, tara, i-workshop natin. So, nag-workshop si Brother Romy, diba, Romulo. Kasama ka, nag-workshop. So, kami nag-workshop, nakita ulit kami, gawa tayo, kasi yung bata, ganon. Sabi niya, ito yung bidang bata, ito yung konsepto. Sabi ko, sige. Tapos sabi niya, ikaw na mag-direct. Sabi ko, okay, sige, may gamit naman ako, magtulong tayo. Ito yung bata, ito, ganon. O may title na ako, pangalan ng bata, Biyang Anghel sa Lupa. Madam, ano po ang nararamdaman niyo ngayon na nagsimula tayo sa maliit, na nag-workshop kayo, tapos gumulong na ito, isang malaking pelikula na itong Biyang Anghel sa Lupa. Ano po ang pakiramdam mo na na-produce niyo si Biyang ng isang pelikula? Sobra akong natutuwa kasi nakabuo ng pelikula, tapos yung mga kasamahan na mga talagang napagod, nagsakripisyo dito,
na hindi nag-alangan na magtulong-tulong na makabuo ng ganito para isa na yun sa exercise nila. Tapos kahit nga yung iba nga medyo talagang matanda na, talagang sakripisyo talaga. Kaya nga ako pag nakikita ko na, ito si ganito, sabi ko sobrang, di ba sabihin na natin matanda na. Sakripisyo talaga siyang pupunta pa siya kahit malayo. O, di ba? Kaya ako sobrang natutuwa. Ano po ang magiging challenge sa shooting or yung mga bagay? Maraming bagay bago ka makabuo ng ganitong proyekto. Kailangang isipin mo kung sino ang mga tamang tao na dapat na makasama mo. Hindi lang dapat ang isipin ng mga kasama mo ay magkaroon ng personal interest. Kasi dapat sila ay sumama sa isang grupo na may pag-ibig o pag-ibig sa profesyon. Binuo ko to hindi dahil sa kailangan ng isang tao ang pera, kundi kailangan merong pag-ibig sa trabaho. Ito ay basically para sa mga bata kasi pinakikita natin ang mga kaugalian dati na meron sanang mga kabataan. Na kung maaari lang, imbes na puro cellphone at kung ano mga gadgets na bago ngayon at pagtuunan, makapulot sila ng mga aral ng katulad nun, pag-iipon, aral ng pagtuturo ng isang mas maayos na pag-uugali. At higit sa lahat, yung bata na laging nakatuon ang kanyang paniniwala sa merong Diyos na tutulong sa anumang bagay o problemang meron ng tao. I'm sure direct may nakita kayo kay Biang, kaya ipinagpatuloy nyo to ang proyekto to. Kasi she's a charming kid. Aside from marami na siyang followers, syempre, marami ng palabas sa TV o YouTube na puro katawanan, puro prank, puro kalokohan, puro, kabastusan. Sabi ko, gawa tayo para sa bata na makapot ng aral ng magulang at mga bata at the same time, habang nanonood na ating per episode na Biang. And by the way, per episode, kinakausap ko si Question and yung writer natin na magaling na every episode, ito story natin. O Question, ito yung story natin for this episode. O give me 1 week para magawa mo yung script. Kung minsan, on the set, gumagawa siya ng script eh. Pero andun yung yung storyline na binibigay ko. Kasi, gusto ko sa makita ng mga audience natin na hindi ito yung parang laro lang na per episode pare-pareho. Kailangan may kwento, may social relevance, mayroong konting history, may konting horror para variety ang ating palabas. Masaya ka ba pagka nakakatulong ka sa kasamahan natin sa buhay? Kahit hindi ganun kalaki, importante naman. Syempre, magaan ang loob ko na nakatulong kahit konti. Tsaka naman nila yun masaya din sila. Kasi eto parang na lang to yung talagang tayo habang tumatanda, dapat may pinagkakaabalahan pa tayo. Na tayo pag umalis tayo dito sa mundo, di ba, katulad niyan, may mga maiiwan tayo. Yun ang importante doon. Anong pag-ibig? Anong pag-ibig ang makukuhang lesson sa kwento ni Biang ang sa lupa? Pag-ibig sa kapwa-tao, yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakabuo. At para malaman ng karamihang bata na kailangang isaisip mo at sundin ang lahat ng kabutihang itinuturo sa iyo ng magulang. Ano po to? Relevant ba to sa nangaganap sa mundo ngayon? Sa nangyayari? May mga pinagugutan tayo ng mga pangyayaring minsan nakikita natin sa dyaryo, nalalaman natin sa mga balibalita, mga ganung tipo. Kinuha din natin yung mga pagkakataon na may mga ganyang insidente na nangyayari at yun ang ating isinalin dito. Gaano nyo po kamahal ang industriya? Ay, sobra. Dito na ako lumaki. Teka, di pala ako lumaki. Dito ako sinubukan ng balahibo sa industriya ng pelikulang Pilipino.
At ito rin ang nakamulatan ko dahil ang aking mga magulang ay galing sa industriya na to. Mga kapatid ko, ganun din. So, ito na siguro ang forever na gagawin mo sa buhay. Oo, kasi kung sa pag-ibig, may forever daw, walang forever. Itong industriya, forever to. Dahil nagsimula ka nung bata ka, hanggang magkaedad ka, yan ang forever na life mo, industriya, ng paggawa ng pelikula. Direct balik po tayo sa Biyang for the last two. Back tayo, alamin natin. Okay. Saan po papunta to? Saan to pwedeng mapanood? Saan to mga stream makikita? Tsaka ano po ang vision nyo sa pelikula mo? Sa ngayon, makapanood to sa Facebook and YouTube per episode. Pero for schools and for Netflix, wherever a platform na pwede labas, ginagawa natin ng ibang editing. So, yun, for schools to sa mga bata, dahil marami matutunan mga bata. Mayroong social relevance, mapanahong kwento ng tungkol sa mag-asawang di magkaanak, kwento sa isang tao na naguluhan sa kanyang gender, babae ba siya o lalaki, kwento ng lolo na mahal na mahal ang kanyang mga apo pero nawala. Kwento ng taong nangi-scam na sa huli nagsisi siya dahil kay Biyang. Kwento ng isang tao na sindikato pero nagbago ang buhay niya nang makausap si Biyang. Basta panoorin po natin ang Biyang, Anghel sa Lupa. But wait, there's more. May season 2 tayo. Ang season 2 will be tackling mythological stories. Balang, kapre, duwende, na nakaugnay na masyadong ginagamit at tinitake advantage ang isang bagay na kailangan ng taong bayan sa buong mundo, ang kalikasan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusubaybay kay Biyang. Sa mga talagang nagtsatsaga na panoorin siya, abangan siya, yung mga ganon. Tapos yung pinapanood yung ginawa namin pelikula. Sana mapatuloy yung nila pagsubaybay kasi kami yun ang sinasabi na habang may buhay pa yung mga dito, tuloy ito. Tsaka ito talaga may mga magtutuloy nito. Sa inyo pong mga nanonood, bigyan niyo po ng kaunting panahon o pansin ang aming palabas. Ito naman po para sa ikabubuti ng mga kabataan. Kasi unang-una na nga ho, ang pinaka-principal na karakter dito sa Biyang, Anghel sa Lupa is si Biyang, isang bata na unti-unting nagbabago ang kanyang, hindi ang kanyang pagkatao, kundi ang kanyang mga nabibigay na aral sa mga taong pumapaligid sa kanya. Come and watch us and find out kung makukurot kayo kahit paano dito sa palabas. Unang-una po, sa mga nakapanood po at nakasubaybay sa ating pong episodes ng Biyang Anghel sa Lupa, maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala kami. At abangan po ninyo ang Season 2 dahil ito po ay patungkol sa ating kalikasan at sa mga naninirahan sa ating kalikasan gaya ng mga duwende, diwata, kapre. Dito nyo makikita kung ano ba talaga ang kanilang buhay. Hindi po nakakatakot ang mga elements na yan. Sila po ay gumagawa sa ating kalikasan at sa atin. So, abangan po ninyo ang Season 2 ng Biyang, Anghel sa Lupa. God bless po.